Lahat ng kwento, viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo halain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show. Ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, may date na ba ang lahat this Valentine's Week? O di kay wala pa kayong ideya ng iyong partner kung paano ipagdiriwang ang araw ng mga puso? Baka makatulong ang istorya namin sa inyo. Iniimbitahan kasi ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS ang publiko na pagkakataong makadate ang mga rescued animal for a cause. Ang iba pang detalye alamin sa trending report ni James Galange. Iniimbitahan ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS ang publiko para sa mga mag-couple o single ngayong darating na linggo ng mga puso para makasama ang mga rescued animal. Ito ay isang for a cause event ng organisasyon na pinangalan ng First Date at sa loob ng 30 minuto, bibigyan ng pagkakataon na makasama ang kanilang napiling alaga. Sa halagang 750 pesos, maaari mo nang makadate at maka-enjoy ang mga cute fur baby at maaari makatanggap ng isang token mula sa PAWS. Ito ay magsisimula sa ika-10 hanggang sa ika-15 ng Pebrero at ang malilikom na pondo ay gagamitin para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga PAWS shelter tulad ng pagkain at marami pang iba. Ang First Date event ng PAWS ay isang taunang gawain ng organisasyon na nagsimula pa noong 2019 bilang bahagi ng kanilang advokasya na mabigyan ng ikalawang pagkakataon ang mga alagang hayop na inabuso at napabayaan ng kanilang mga amo. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Para sa ating next viral story, isa ka ba sa mga nagkokolekta ng cute Sunny Angel figures? Abay, kung dadaan sa inyo ang jeep na tampok sa ating trending na kwento, paniguradong makikipag-unahan ka makaupo lang sa tabi ni Manong Driver. Kung bakit, alamin sa trending report na ito. Ng kalsada kung ituring ang mga pampaserong jeep. Pero ang jeep na ito na biyaheng Susana Terminal patungong Pasita, Laguna, abay tila tanggal angas dahil sa mga Sunny Angel. Girly pop jeepney nga kung ilarawan ito ng uploader na si Dana Marie mula San Pedro City. Ang Sunny Angel figure sabay cute na nakahilera sa dashboard ni Mamang Tsuper. Habang may mga labubo keychain pang tila nagsasayawan na nakasabit sa itaas. Ang viral video humakot na ng higit 250,000 views. Kaya naman, nakarating na rin ito sa iba pang nakasakay na rin daw sa naturang jeep. Biro naman ang isang netizen, siguro kung makakaupo sa tabi ni Manong Tsuper ay di mapipigilang humingi ng Sunny Angel. At may humirit pang, daig pa raw ni Kuya ang kanyang koleksyon. Sa official website ng Sunny Angel, inilarawan ito bilang little angel boy na mahilig magsuot ng iba't ibang headgear at hatid ay ngiti. Ito ay nabuo noong May 2004 hango sa American cartoon character na Cupid. At ang nasa likod ng Sunny Angel ay ang Japanese toy manufacturer at CEO ng James Incorporated na si Toru Sueya. Sa ating next trending story, bida pa rin po ulit ang mga fur baby. Aliw ang hatid ng tatay na ito matapos niyang subukan ng iba't ibang uri ng sunblock sa isang supermarket sa Japan. Pero ang mas kapansin-pansin ay kung paano ito nagpanik nang makitang namumuti na ang kanyang muka dahil sa mga inilagay na produkto. Ang viral video panoorin sa trending report ni Millie Borja. Likas sa mga tao ang mag-curious sa iba't ibang bagay dahil minsan dito pa tayo mas natututo. Pero ang lalaking ito mula Japan, naging viral dahil sa kanyang kuryosidad. Kasama ang kanyang asawa sa isang store sa Japan, makikita kung paano nito sinubukan ang mga sunblock at ilagay ito sa kanyang muka. Ang ending? Nagmistula na itong espasol sa lala ng white cast. At nang makita ang itsura,
Narito ang kanyang naging reaksyon. Labis na lang tuloy ang hatid na aliw ni tatay sa netizens. Mayroong ilan na na-feel ang panic mode nito nang mapagtanto ang resulta ng kanyang ginawa. Ang post, humakot ng 60,000 reactions sa Facebook at 2.5 million views. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, trending online ang isang pedestrian lane sa lungsod ng Marikina na dapat umanong tawirin sa loob lamang ng 10 segundo. Ang mga commuter tuloy nagmistulang naglalaro ng red light green light sa tuwing tatawid dito. Ang nakatutuwang hirit ng netizens at sentimento ukol sa kaligtasan ng tawiran. Tutukan sa report ni Rose Babiera. Usap-usapan ngayon online ang mga pedestrian lane na tila hindi makatao sa mga itinatakda nitong oras ng pagtawid kumpara sa haba ng mga kalsadang tatawiran. Ito ay matapos mag-viral ang isang video kung saan pabirong ginawang tila laro ng isang netizen ang pagtawid sa isang pedestrian crossing sa lungsod ng Marikina. Sa partikular na stoplight kasi, 10 segundo lang ang nakalaan para sa mga commuter upang makatawid sa kabilang kalsada. At sa video na pinost ni Ivan Eusebio, kita na mahaba ang kalsada na tatawirin kaya halos tumakbo o mag-speedrun na silang magkakaibigan para lamang hindi maabutan ng red light at maipit sa daan. Sa caption ni Ivan, tinawag niya itong game number 1 dahil tila nasa isang palaro silang magkakaibigan at challenge ito na kailangang malampasan para lamang makarating sa destinasyon. Marami ang tinawag itong local Squid Game pagkukumpara sa South Korean series kung saan sumabak sa iba't ibang palarong pangbata ang mga kalahok sa palabas para lamang sagipin ang kanilang buhay. Dagdag nga ng isa, ito raw ang totoong red light green light. Payo naman ng isa, Naruto ran daw ang uubra rito. At marami rin ang sarkastikong nagkomento na only in the Philippines. Ngunit sa kabila ng mga nakakatuwang hirit na ito, marami ring netizen ang nabahala. Lalo na para sa mga senior citizen o mga may kapansanan na maaaring mapadaan dito. Ang isa, nagpahayag ng kalungkutan sa kalakaran ng kalsada sa ating bansa. Naanya masyado raw nakasentro sa mga may sasakyan o car-centric at anti-pedestrian na hindi pinapriorisa ang mga commuter. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating sunod na trending story, tila panibagong milestone ang nakamit ng siyensya para sa sangkatauhan, lalo na para sa isang mapalad na 53 anyos na ginang mula sa Alabama, USA. Matagumpay kasi itong umabot ng 61 araw nang walang dinaranas na komplikasyon matapos sumailalim sa transplant surgery gamit ang bato o kidney ng isang baboy. Ang kwento ni Tawana, silipin sa trending report ni Arnold Herrera. Malusog at puno ng buhay. Hindi mababanaag ang anumang karamdaman kay Tawana, isang 53 anyos na ginang mula Alabama, USA na tumanggap ng gene-edited kidney mula sa isang baboy. Ito'y kahit patumuntong na ito sa 2 buwan na siyang karaniwang itinatagal ng mga pasyenteng tulad nito na naunang sumailalim din sa katulad na animal organ transplant. Dahil dito, hawak na ng ginang ang pagkilala bilang longest living recipient ng isang animal organ. Pakiramdam tuloy nito na isa raw siyang superwoman dahil sa tagumpay na ito. Kwento ni Dr. Robert Montgomery, doktor mula sa New York University Langone Health at siyang nanguna sa transplant surgery, sa lusog daw nito ay hindi raw mahahalata na nabubuhay siya sa tulong ng animal organ. Dagdag nito, absolutely normal ang pag-function ng kidney nito. Tuloy-tuloy naman ang pagpapacheck up ni Tawana kaya positibo rin si Montgomery na magtatagal ang pakinabang nito mula sa operasyon. Taong 1999 nang i-donate ni Tawana ang isa nitong kidney sa kanyang ina pero sa kasamaang palad ay nasira ang kanyang natitirang kidney dahil sa komplikasyon sa pagbubuntis. Nagdadialysis na ito mula pa noong 2016 at dahil sa antibodies sa kanyang katawan, napilitan itong sumali sa clinical trial para sa xenotransplantation o ang organ transplant papunta sa ibang species. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera.
Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na viral story, mula sa grid layout update ay mayroon na namang bago sa social media app na Instagram. Maaari na kasing i-share sa publiko ang inyong lokasyon na makikita sa Instagram Notes. Pero maganda man itong update sa ilan, mayroon namang mga nababahala na maaaring magamit ito laban sa kanilang seguridad. Sa ating record-breaking story, bumuo ng bagong record ang isang estudyante mula sa China para sa pinakamaraming skips sa jumping rope sa loob ng 1 minuto. Nakagawa lang naman siya ng halos 400 skips sa loob ng 60 seconds o katumbas ng 6 na skips kada 1 segundo. Ang story sa pagbuo ng panibagong world record na iyan, alamin sa report ni Dustin Bayog. Nagtala ng bagong Guinness World Record ang isang 23-year-old na estudyante mula sa China na si Alapati Imayir sa pinakamaraming skip sa loob ng 1 minuto gamit ang jumping rope. Nakagawa si Alapati ng 388 skips sa harap ng higit 100 mag-aaral at guro sa Changji University kung saan ito nag-aaral. Dahil dito, siya na ang bagong record holder para sa most skips in 1 minute by jumping rope at malagpasan ang dating record na 374 skips na naitala ng isang teenager mula rin sa bansang China. Ayon kay Alipati, nagsimula ang kanyang pagmamahal sa jumping rope nang sumali ito sa jump rope club ng kanilang eskwelahan ng middle school. At nang kumuha ito ng sports major sa kolehiyo, ay muli siyang sumali sa team ng jump rope kung saan ay mas nagabayan siya ng kanyang coach na si Cheng Bingji sa training, hindi lang sa pisikal, kung hindi pati na rin sa mental resilience at pressure. Kaya naman nung makuha niya ang Guinness record, ay agad niya itong dinedicate sa kanyang coach at sa kanyang universidad. At aniya, ay hindi na ito magagawa kung hindi dahil sa kanila. Dagdag ni Alapati ay nais niya rin na maging jump rope coach at ibahagi ang kanyang mga natutunan sa loob ng ilang taon sa iba pang nais sumubok sa sport na ito. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayong mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya naman, itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nag-viral na video, kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuuin na follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.